Panahon sa ngayon, yung mga bilihin na lang ang nagmamahal. Kung kaya, yung mga tao na lang ang nagmumura. Parang totoo nga naman yan at common na lang. Kaya kung paanong pangkaraniwan na lang yung pagmahal o pagtaas ng mga bilihin, pangkaraniwan na lang din na makarinig tayo ng mga taong nagmumura. Pero hindi dahil sa nagmahal lang yung bilihin kung ba't sila nagmumura. Napakaraming rason o dahilan. Halos naging expression na lang ito ng mga tao. Galit man sila o hindi. Kaya ang tanong, okay lang ba talaga ito? O hinahatulan ito ng Biblia? Tingnan natin. Sinabi na Jesus sa Lucas 6:45, basahin natin. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa mabubuting bagay na nasa kanyang puso. Pero ang masamang tao ay naglalabas ng masama mula sa masasamang bagay na nasa kanyang puso. Dahil lumalabas sa bibig niya kung ano ang laman ng kanyang puso. Maunawaan natin dito sa punto ni Jesus na malalaman natin kung ano yung laman ng puso ng isang tao base sa kanyang pangkaraniwang sinasabi. Ang puso na binanggit dito sa talata sa sinabi ni Jesus, hindi tumutukoy sa literal na puso. Ito ay tumutukoy sa kalagayan ng puso sa figuratibong paraan o sa kanyang pagkatao mismo. Kaya sa madaling sabi, pinapakilala ng isang tao ang kanyang sarili base sa kanyang mga pangkaraniwang mga sinasabi. Hindi nagkakamali ang Biblia. Laging tama ang sinasabi ng Biblia. Sa talata na yung isang tao na naglalabas ng mga negatibong bagay ay masama ang kalagayan ng kanyang puso. Pero kapag positibo naman, mabuti ang kanyang sinasabi, sabi ni Jesus, mabuti rin ang kalagayan ng kanyang puso o ang kanyang pagkatao. Sa mga tao, normal na lang at tinatanggap na yung pagmumura. Wala nang batas o penalty sa bagay na ito ang gobyerno. At kung magkaroon man, halimbawa, sabihin na natin, papiso-piso na lang yung penalty sa kada mura. Siguro baka kumpiska ang gobyerno ng tao ng milyon-milyon kada araw. Pero dahil sa tinanggap na nga lang ito kahit ng mga opisyal sa gobyerno ay naging normal na sa kanila yung pagmumura. Dahil tinuring nila itong expression at karaniwan na lang din ito sa mga entertainment. Sige sa social media at iba pa. Kaya para maiba naman, pag-usapan natin dito yung pananaw ng Biblia may kinalaman sa mga pagmumura at hindi yung pananaw ng tao. Ngayon basahin natin ang isang talata pa sa Efeso 4:31 na sabi, alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, puot, pagbulyaw, at mapang-abusong pananalita at anumang pwedeng makapinsala. Bigyan natin pansin yung mga keywords dyan. Unahin natin yung binanggit na galit at puot, sabi sa teksto o sa talata. Di ba sa kapag galit ang isa at napupuot, nagiging ekspresyon ng isang tao ang magmura. Sa iba, hindi naman sa lahat. Nagmumura siya dahil galit siya at napupuot. Sabihin na natin ekspresyon lang. At sa ganitong paraan daw na ilalabas nila ang kanilang galit at puot. Kumbaga sabihin niya natin, sa ganung paraan nakakaluwag-luwag sila sa loob kapag ka nagmumura. Pero kung yan ang ekspresyon ng galit at puot, pero sinabi sa talata na alisin ninyo sa inyong sarili. Kung alisin yung galit at puot, so dapat alisin din yung pagmumura. Pansinin naman natin yung susunod dyan na pagbulyaw. Nasabi rin dyan, alisin. At di ba ang pagmumura kadalasan binabanggit pabulyaw? Saan ka naman nakarinig na yung pagmumura napakamalumanay? Walang ganon. Siguro pwede pa yung expression na hay buhay, na pwede pa yung maging malumanay. Pero pagkamura, kadalasan na ay pabulyaw. Pero sinabi diyan sa talata na binasa natin, alisin ninyo sa inyong sarili. Pansinin pa natin yung salitang mapang-abusong pananalita. Sa Ingles ginamit yung salitang abusive speech at very obvious naman na yung pagmumura ay isang mapang-abusong pananalita or abusive speech. Kaya nga diba, pinapaiwas ito marinig sa mga bata. Kasi kung katanggap-tanggap talaga ito sa lahat ng mga tao, siguro sa mga adulto lang, sa maraming mga tao sa libutan. Pero sa konsensya ng tao, kapag kabata na ang makakarinig, ayaw nila. So ibig sabihin, talagang ito ay may tuturing na abusive speech. Kasi pwede ito makapinsala sa mga bata sa kanilang kaisipan. Kaya pinapaiwas na marinig ng mga bata. At tama yung sinabi dyan na abusive speech o mapang-abusong pananalita, sabi sa talata na binasa natin. Alisin ninyo ang mga ito
sa inyong sarili. At sinabi pa dyan yung keywords na anumang uri ng pwedeng makapinsala. At alam naman natin na ang pagmumura ay talagang nakakapinsala sa damdamin ng iba. Kahit nga yung palamura na, murahin mo, halimbawa. Ayaw nila eh. Galit sila, nagagalit sila. Kahit palamura na rin sila. Yung minura mo palamura, nagagalit sila. Minsan sinasabi nila, bakit mo ako minumura, pinapakain mo ba ako? O kahit palamura rin naman siya, minumura niya rin naman yung iba. So, ibig sabihin, ang pagmumura talaga, ito ay nakakapinsala sa iba, lalo na sa damdamin ng iba. At malinaw, isa rin yan na sinabi dyan sa talata ng Episode 4:31. Alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng mga bagay na ito at kasama yan. Malinaw sa talatang yan na talagang hindi sang-ayon ng Biblia sa pagmumura. Jesus sinasabi pa nga ng mga ibang reliyosong leader, mga makadiyos daw at nag-aaral din ng Biblia na okay lang ang pagmumura. Sila pang nagsasabi mismo niyan. Pero malinaw dyan sa talata na pinapaiwas kahit yung mga simpleng nakakapinsala ng mga salita. Ngayon tanong kita, ang pagmumura ba? Kanino pabor? Sa Diyos o kay Satanas? Kahit sabihin na natin na mga reliyosong leader pa at makadiyos daw ang nagsabi niya, nag-aaral daw ng Biblia. Sa palagay mo, sa Diyos kaya yun? Magiging lingkod ba talaga ng Diyos ang isang tao na palamura? Parang mahirap paniwalaan kasi malinaw dyan sa talata eh. Alisin yung mga bagay na yan. Ikaw na lang sumagot yan. Malinaw naman sa mga talatang yan At sinabi na Jesus na makikita mo kung lingkod ang Diyos ng Diyos ang isang tao base sa kanyang pangkaraniwang mga sinasabi. Sabihin na natin mga expression. Napakalawak ng tinuturo ng Biblia kahit sa ilang talata pa lang na binasa natin. Napatunayan natin na hindi sang-ayon ang Biblia sa mga ganitong paraan ng pagsasalita. Kundi anong sinasabi ng Biblia tinuturo? Pag-ibig, love sa kapwa, o kahit na sa kaaway. So paano natin na ipakita yung pag-ibig sa kapwa natin o kahit sa kaaway kung mamurahin natin? Hindi yun paraan na sinasabi sa Biblia, kundi dapat tayo maging mahinahon sa kanila. At imbis na murahin, tignan natin kung ano yung mga positibo sa kanila at komendasyonan, pahalagaan sila at makipag-ugnayan sa kanila o makipagtalastasan sa banayad na paraan. Hindi ayaw ng Diyos na yung lingkod niya magaspang sa pananalita. Kapag kaganyan ang isang nag-aangking lingkod, hindi yan tunay na lingkod. Kasi ang tunay na lingkod talaga mahinahon, magalang, may respeto kahit sa kaaway. Ang sabi ni Apostol Pablo, gumawa ng mabuti sa kapwa. Huwag ng masama. Kumusta ang pagmumura? Mabuti ba yan? Hindi, kasi na nakakapintala sa damdamin ng iba, di ba? Ang tunay na lingkod ay hindi nagsasalita ng mga negatibo labang sa kanyang kapwa, kundi ito ay positibo lamang. Sabi nga sa Biblia, kapag apoy yung isa, dapat tubig ka. No? Paano ka magiging tubig kung mumurahin mo din? Binura ka, murahin mo din. O di para yun na kayong apoy, magkakaroon na ng malaking sunog. Napakaraming talata sa Biblia na nagpapatunay na talagang hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang pagmumura. Kaya next time, pag-usapan naman natin ang mga katulad nitong topic. Tundan ako, mag-subscribe para malaman pa natin yung ibang mga topic like nakatulad nito. Salamat sa panonood.